ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ito ang Wow Trending. Isang malawakang rally ang gagawin ng Iglesia ni Cristo para tutulan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos nga na maghain ng impeachment complaint, ang Akbayan representative na si Percy Cerdanya, merong nag-leak daw na message ni Presidente Bongbong Marcos sa House of Representatives na pinapatigil na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pero hindi nakinig dito ang mga makakaliwang grupo pagkatapos nga na ma-interview ng media si Presidente Bongbong Marcos at inamin na totoo na nag-leak ang mensahe niya para sa House of Representatives. Agad naman na nag-file ng isa pang impeachment complaint ang Makabayan Bloc laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pinakinggan ng mga makakaliwang grupo ang panawagan ng Pangulo na itigil na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Duda tuloy ang mga netizens kung totoo ba talaga na nag-leak ang mensahe ni Presidente Bongbong Marcos sa House of Representatives o sinadya itong ilabas sa media sa publiko para sabihin na kapag ma-impeach na si Vice President Sara Duterte ay wala siyang kinalaman. Hugas kamay, play safe. Dahil matapos nga na maghain ng isa pang impeachment complaint ang Makabayan Bloc, agad na nagpatawag ng meeting ang Malacanang sa mga congressman. At dahil nga sa mga kaganapan na ito, umaksyon na ang Iglesia ni Cristo at nanawagan sa kanilang mga miyembro na maghahanda para sa gagawing malawakang rally para tutulan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinang-ayunan kasi ng Iglesia ni Cristo ang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na itigil na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong, ito kaya ay totoo o palabas lang ni Presidente Bongbong Marcos para pagka nakabulilyaso ay lusot na kaagad si bangag, hugas kamay? Komento pa nga ng mga netizen na dahil sa sobrang pamumulitika at persecution sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte, hindi makausad ang bansa natin. Paraan din yan nila para di mapag-usapan at ma-divert ang garapalan at lantarang korupsyon sa bansa natin. Sana'y pagkakaisa po ang gagawin naming rally dahil sobrang gulo na ng bansa natin. Maraming problema at banta sa seguridad na ang Pilipinas at dapat unahin lahat apektado. Para sa kapayapaan ng buong bansa, halos 2 buong taon tayo sa paglilingkod sa bayan. Ginugol nyo lang kung paano pabagsakin ang iisang pamilya Duterte at mga kaalyado nila. Hindi maganda sa ibang bansa na nag-aaway ang mga namumuno at walang pagkakaisa. Babagsak tayong mga Pilipino at magandang pagtuunan ng pansin at kung paano umunlad at magkaisa ang mga Pilipino. Yes, confirm, nakahanda na po kaming mga Iglesia ni Cristo sa gaganaping rally para sa kapayapaan ng ating bansa, no to impeachment. Ano Nelson, ipapahayag naman natin, ano bang do sa atin ho mga kababayan nakasubaybay? Nako, pinag-uusapan po namin ni Nelson kanina ang kalagayan ng ating bansa sa naharap nating mga problema. Tapos matatali tayo sa impeachment complaint na yan, di ba? At pagkatapos alam mo, magtatapos na ang taon, naharap tayo sa panibagong taon, Nelson. Na naman. Haharapin ba natin ang panibagong taon na punong-puno tayo ng intriga sa buhay? Ayun nga. At saka ito nagkakawatak-watak no? Nagkakahati-hati, nagkakabahagi po ang bansa kapag ganitong may mga sigalot sa politika. Yun na nga. Pero bago yan, baka kasi nakalimutan ng iba. Ano ba ang panawagan? Ano po bang opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa mga inihain na impeachment complaint? Ito yung nauna pa lamang, ha? Sige nga po, sariwain natin ang pahayag ng Pangulo, Nelson. Pakinggan po natin. Panoorin natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate.
It will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan. Para saan? Wala. Wala niyo tayo mapapakinabang dito. For me, sabi ng Pangulong Bongbong, it's a storm in a teacup. Oh, for nothing. Oho. None of this will help improve a single Filipino life. Oho. Ba't natin pag-aaksaya ng panahon, hindi ba? Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon nakikita, ako, ito sariling opinion ko na ito ay meron talaga mga tao kasi na merong, ang tawag doon, inferior motive, may motibo Parang ayaw nilang makita, malungkot sila, na makita ang bansa ay nagkakaisa Di ba? Pag nakita nila nagkakaisa ang bansa at na sumusulong, humaharap sa problema, parang ang tawag doon, parang ginigiyagi sa puso nila. Ayaw ko makita ito. Hindi po, kami ni Nelson. Naku, gusto namin makita ang ating bansa ay nagkakaisa. Di ba? Hinaharap po ang mas malaking problema. Hindi po itong impeachment. Totoo yan. Para magkaroon na rin tayo ng pagkakataon na harapin talaga. Ano ang problema ng bansa natin? Hindi ba? Ayan. Kung araw-araw kayo na sumusubaybay dito, kabisadong nyo na. Hindi po ba? Na number one, ang mahal ng bilihin. Bagsak ang ating agrikultura. At ang solusyon natin, importasyon ng importasyon. Yan ho ba? Yan, hindi ba priority ang tiyan? Ang kakainin ng mga mamamayan? Hindi ba yan dapat ang inuuna? Hindi ba, Jen? Sino bang makikinabang kung impeachment ang pag-uuna natin ng pansin? Magkakaroon ba ng bunga ang mga tanim? Gaganda ba ang ani ng palay? Hindi na ba tayo mag-i-import ng kung ano-anong agricultural products kapag natapos ang impeachment? Kaya again sa mga kabubukas lamang na kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanila po mga social media account, inuulit po namin kami ni Nelson ay tumanggap na po ng mga tagubilin, at ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Gaya na pinanood natin, Nelson, ang Pangulong Bongbong pa ay no to impeachment. Bakit po?
dahil po maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Sana po ay maliwanag at malinaw po sa lahat yan, Nelson. Oho. Yan po ang dapat ay palaganapin natin sa lahat ng ating mga kababayan. At sana po ay marinig din ng mga kinaukulan ng mga ahensya ng ating pamahalaan, Nelson. At alam ko, Jen, sa posisyon na yan, marami namang sumusuporta eh. Oho. At marami na rin akong narinig na nagsabing, tama ang Pangulo dyan sa sinabi niya na statement na yan eh, na wala tayong mapapala kung pagkakaabalahan natin sa panahon ngayon ay ang impeachment. Hindi ba? Oho. Ito ang isa sa mga bagong nagpahayag ng pagsuporta dyan, ha? Oh. Dyan sa posisyon na wag nang unahin. tuloy. Wag na yan. No to impeachment. Sino Oo. yan? Ito ay si Senador Jinggoy Estrada. Yan. Bagamat nanawagan po kahapon si Senate President Escudero. Si Escudero, Escudero oo. na, oy mga senador, wag muna kayo magbigay ng reaksyon tungkol sa impeachment kasi magiging judge tayo pagka yan umakyat sa atin. Pero nagsalita rin si Senador Estrada dyan eh. Ha? Ang sabi niya, meron ba tayong graphics dito? I have a previous statement before. O, mesot pa pala. O, Oh, yan. Pakinggan na natin. Ano bang sabi ni Senador Jinggoy Estrada tungkol dun sa opinion ng Pangulo na no to impeachment? Pakinggan nga natin. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. Kasi it will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo na, worsen. Yan po ang statement ni Senador Jinggoy. Aminin man natin na. So ako, ilang bang impeachment nasaksihan ko na? ERAP, nasaksihan ko yan. Corona, nasaksihan ko yan. Itong Sereno, pero hindi naman natuloy talaga yung... Okay, Sereno iba eh. Oo, pero di ba, nagsimula pa-impeachment na rin yun eh. Talaga po namang ang trabaho ng Senado na out of focus talaga. Yung kay dating Pangulong ERAP Estrada, di ba? Nene Pimentel yung time na yun eh. Yes. May ibang takin mo, nagkagulutan dyan sa brown envelope. Oo nga. At nung binuksan yung brown envelope, Wala ano naman naman? pala. Di ba? Kaya nga ako dyan nananawagan din sa iba. Ha? Oho. Sa mga ibang senador o ibang mga congressman, anong stand ninyo? Di ba? Dapat tumayo kayo ngayon. Ha? Kayo ba, wala ba kayong sariling paa? Oho. Wala ba kayong sariling paninindigan? Anong stand nyo sa punto na ito? Uunahin nyo po ba yung hindi makabubuti? Ang Pangulo na nagsabi. Oo. Hindi ba kayo naniniwala sa Pangulo ninyo? Sa Pangulo ng Pilipinas na ibinoto ng ilang milyong Pilipino at pinaniniwalaan pa ng mga Pilipino hanggang ngayon? Si Senadora Amy Marcos may statement kahapon, sabi, irespeto niya naman ang Pangulo. Ayun pa. Hinahanap ko nga yung statement ni Senadora Amy na sinasabing, ano ba? Irespeto nyo naman ang Pangulong Bongbong doon sa kanyang naunang pahayag na wag nang ituloy. Hindi naman kayo minamanduhan, hindi naman kayo inuutusan eh. Di ba? Pero, nagbigay ng statement ang Pangulo, dapat naman niya, irespeto natin yun. Hindi ko na makita yung statement eh, na ito. Nasa ano na ha? Ito. Umaapila po si Senadora Amy Marcos sa mga nagpapa-impeach kay BP Inday Sara, irespeto naman ninyo. Irespeto naman ninyo kahit kaunti si Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam po, sinabi ng presidential sister na mismong ang Pangulo nga, hindi pabor na patalsikin sa pwesto ang vice-presidente dahil maapektuhan lamang ang trabaho ng mga kongresista at ng mga senador. Hindi rin anya makabubuti at hindi kagaganda ng buhay ng sambayanang Pilipino ang pag-impeach kay BP Sara dahil sangkaterba pa rin po ang problemang mas dapat pagtuunan ng mga mambabatas. Ayon pa po kay Senadora Amy, may sariling mundo kasi. May sariling mundo kasi ang kanyang pinsan. Ito, pinangalanan ni Senadora Amy. Ang kanyang pinsan na si Speaker Martin, kaya may sariling direksyon ang Kamara de Representante. Pinapayuhan po niya ang kanyang pinsan, makinig naman kay Pangulong Marcos
at isang tabi muna ang pansarili niyang ambisyon sa 2028 elections. Gayon din ang kanyang galit at hinanakit. Yun. Ang panawagan pa po ni Senadora Amy na ipagdiinan pa ng kanyang direktiba laban sa impeachment ni BP Sara dahil lumilitaw niya na may nangyayaring sabwatan. O kahit kauntian niya, pwede ba irespeto niya naman ng Pangulong Bongbong? Yan po ang statement ni Senadora Amy. Kahapon yata ito, narinig ko at yun ang kanyang binabanggit, Nason. Kaya nga. Diba? Kapuna-puna naman dyan. Ito, napansin ko lang. Ha? Baka napansin din ng mga kababayan natin. Mula nang sabihin ng Pangulong Bongbong yung what will happen if somebody files an impeachment? Ano ang mangyayari kung mayroong maghahain ng impeachment sa pangalawang Pangulo? Sabi niya, it will tie down the House. It will tie down the House. Ay, tatali yung House. It will tie down the Senate. Kasi yun talagang pagluto ng lahat ng trabaho, lahat ng batas na ginagawa nila, mahihinto yun, Nason. It will just take up all our time. And for what? For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Mula po nang sabihin niya ng Pangulong Bongbong Marcos, kailan ito sinabi dyan? Kung nagkakamali, Lunes pa ito, Friday eh. Yung no to impeachment? Parang ganun. Last Monday, ano lang yun? Monday lang. Hindi, bago... Tama, Monday. Monday, kasi Tuesday nag-file. Yes, Monday. 3 araw na eh, Monday, Tuesday, Wednesday. May narinig na ba kayo na congressman na nagsabing tama yung Pangulo eh? Tama, wala kaming magagawa. Di ba? Meron na ba siya nagsabing, oo nga, dapat nga hindi na natin ituloy yung impeachment na yan kasi respetuhin natin ang opinion ng presidente. Presidente natin yan eh. Mukhang, ikaw ba, may nagsabi, ang narinig natin sa mga senador. Yan, Senador Amy, Senador Jinggoy. Pero sa House of Representatives, kapuna-puna, kapansin-pansin, ang tahimik nyo dyan. Ang narinig ko nung isang araw, Nelson, parang yung young guns ay lumabas. Ang sabi nila, walang pinag-uusapan ang House leadership. Hindi po kasama sa kanilang agenda. Kaya nga. Aywan ko po hindi daw kasama sa kanilang agenda ang impeachment. Paano magkaka-agenda? Yung sinabi niya, wala pa nagpapile. Pero ngayon nga po, sa kabila ng sinasabi nilang yan, mukhang yung Makabayan Black. Ano ba ibig sabihin nun? Pangalawang filing na nga ngayon eh. Ha? At ang tanong kasi dyan, anong masasabi nyo? At tinatanong sila, anong masasabi nyo dun sa pahayag ng Pangulo? Iniba niya yung usapan eh. Wala sa agenda. Pero kung tanungin ka, tama ba yung sinabi ng Pangulo? Suportado mo rin ba yun? Hindi, ako bilang siguro dapat maglabas ng pahayag si Speaker Martin. Yan nga, siya nga hinihintay. Maaaring sabihin niya, mga Makabayan Black, kayo, miyembro kayo ng Kongreso. Kasi kung nananahimik siya, ibig ba sabihin ay binibigyan niya ng go signal itong mga ito? Ayun nga ang basa ng mga kasama niya. Ayun na nga. Kasi ito naman, ang tahimik nila lahat eh, di ba? Wala akong nagsalita nang nagsabi, nire-respeto namin yung opinion ng Pangulo o sumanglungat man lang nagsabi, pero trabaho namin, dapat itutuloy namin. Wala na ganun eh. At wala na nagsabing, hindi na nga namin itutuloy kasi tama, matatali tayo sa trabaho na wala namang magiging mapapala ang walang Pilipino. katuturan, no? Yes. Walang, sabi ngayon, walang kakwenta-kwentang hakbang. At alam mo ba, Jen, filing pa lang ngayon ng impeachment complaint, halos nagkakagulo na dun sa House of Representatives eh. Ayan, no? Mga miyembro ho ng bagong alyansa Makabayan at iba pa, nagtitipon-tipon din, nagsisisigaw na dun eh. So, talagang walang mangyayari sa bansa natin. Mukhang nakapasok sila doon sa loob ng di ba session hall eh. Yun pa. Hindi ba? Kaya dapat talaga may mga tumayo dito sa panig ng pagkakaisa at ng kapayapaan at sa kapakanan ng mga mamamayan. Yun na nga. Kaya yun po ang mangyayari. Kami po ni Nelson, bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, mukhang kasama na po doon sa sinasabi natin na nag-oorganisa na ng mga malalaking pagkilos sa iba't ibang lugar para po isagawa ang rallying ito, Nelson. Rally po ito para suportahan, Nelson, para tayo ipahayag ang pagpabor natin sa pahayag ng Pangulo na no to impeachment. Liwanagin po natin yung bagay na yan, ha? At tayo ay hindi sumasang-ayon
Saan makaguluhan? Kahit kanino pa man ito manggaling. Hindi ba? Totoo. Totoo. So sana po maliwanag yan, ano? Do sa ating mga taga-subaybay at mga kapatid na nanonood ngayon sa atin, ano ha? Baka sabihin nila, Jen Nelson, wala pa kami. Kung nasa malalayong lugar po kayo, malamang darating din po sa inyo yung bili na yan. Ano ha? Do sa ating mga taga-subaybay. So yun po. Basa tayo ng mga reaksyon, Nelson. Reaksyon tayo. Basa tayo ng mga reaksyon. Ulitin muna natin yung tanong para sa atin kapakanan ng mga ngayon lang naka-tune in. Opo. Ang atin pong tanong, dapat bang manindigan ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagang no to impeachment? Yan. Ang nagsabi sa ating mga texter, opo, mula po sa last 4 digits ng kanyang cellphone number, 3828. Ayan. Opo, mula sa Paco, Maynila. Opo, Felix ng Calamba, Laguna. Yun. Dapat manindigan, 5510. Opo, 5698. Opo, Sam Benzi ng Zamboanga City. Opo, kung may paninindigan pa siyang natitira, Nako po. 8738. Opo, 7936. Opo, Glenn ng Sultan Kudarat. Opo, dapat lang, Lito from Misamis Oriental. Opo, 0234 from Cabadbaran, Agusan del Norte. Pakiulit nga natin daw cellphone number. Si Kuya Johnny ngay hindi na sulat yung number. Pakiulit daw, direct sa ating prompter. Ano nga yung ating text hotline para sa mga gusto magbigay ng kanilang reaksyon? 0916-500-3846. Ulitin ko po ha. O, Ka Johnny, 0916-500